Pinuno ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya umanong nagpapatay sa 3 Chinese drug lords sa loob ng kanilang kulungan noong 2016. At live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, tapos na ba itong hearing na ito? Yes, Julius, patuloy pa rin nga yung interpellation dito ng mga mambabata sa Quad Committee tungkol dun sa extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war. Kanina nga, 2 resource persons na yung pinakontempt matapos nga hindi sumunod dun sa subpina at hindi pagsagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Sa pagharap sa Quad Committee kanina ng dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla, kinumpirma niya ang pahayag ng hitman na si Leopoldo Tan na tumawag nga sa kanya ang isang kaboses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa nangyaring pamamaslang sa 3 Chinese drug lord sa loob ng Davao Penal Farm noong 2016. Una nang dininay ito ni Padilla pero nilinaw niyang napilitan lang siyang magsinungaling noon dahil sa takot para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya. Matatanda ang sinabi kasi noon ni Padilla na mismong si dating CIDG Central Visayas Officer at PCSO General Manager Royina Garma ang nag-utos sa kanya sa telepono na may mangyayaring operasyon sa kulungan at palampasin na lang niya ito. Pero pinabulaanan din ito ni Garma na present din sa hearing ngayong araw. Tumanggi na rin siyang sagutin ang iba pang tanong kaya sa huli pinakontempt din siya ng Kamara. Para naman malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, nagmosyon sa kanina ang isang mambabatas na mag-request sa National Telecommunications Commission ng call record sa mga telco ng sinasabing mga phone call noong 2016. Bukod sa issue ng pagpatay sa Chinese drug lord sa Davao, tinalakay rin ang issue sa Pogo. Kanina muling kinontempt ng komite si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil bigo siyang ibigay ang mga dokumento na pinasabpina ng Quadcom. Ipinag-utos ng komite na i-detain ulit si Roque sa Kamara hanggat hindi niya pinapasa ang mga kailangang dokumento o kung ma-dissolve na ang Quad Committee. Julius, nanindigan naman si Roque na hindi na siya dadalo sa mga susunod pang pagdinig ng Quad Committee at sinabi nga niya na magsusumiti siya ng petisyon sa Korte Suprema para questionin yung mga aksyon ng Quad Committee. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.